napag-usapan natin ang pagre-report nitong si Benimaru at ang pag-aalala nitong si Rimuru sa Mayorazay niya dahil around 1 million pa rin ang bilang ng mga insectors na kalaban. Kaya pinadala na rin nitong si Benimaru ang 100 na Goblin Riders na pinangungunahan nitong si Gupta. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Since pinapunta nitong si Benimaru si Gupta, ay binigyan na rin ng order nitong si Rimuru si Rangga na samahan at protektahan daw nito ito. Sumagot naman itong si Rangga sa kanya na naiintindihan niya daw. In an instant ay nawala bigla ang presence ni Rangga at nag-teleport siya kay Gupta. Medyo natawa naman dito itong si Benimaru kasi sabi ni Benimaru ay hanggang ngayon daw pala ay meron pa ring soft side itong si Lord Rimuru kay Gupta. Sabi naman ni Rimuru bakit naman daw? Kaya nag-reply itong si Benimaru na malakas na rin naman daw itong si Gupta. Isa daw itong magaling na leader, kaya wag daw masyado mag-alala itong si Rimuru sama dito. Nag-reply naman itong si Rimuru na totoo naman daw yon. Kaso lang daw, minsan, medyo off din daw itong hobgoblin na ito. Again, natawa uli itong si Benimaru, pero sumang-ayon siya kay Rimuru. Sabi ni Benimaru, tama rin naman daw itong si Lord Rimuru. Medyo paunakid nga daw itong si Gupta, pero pagdating daw sa battlefield, palagi na itong seryoso. Siguro daw, medyo overprotective lang itong si Lord Rimuru sa kanya. Masaya itong si Benimaru ngayon, pero biglang nagbago ang kanyang facial expression. Mukhang meron kasi siyang na-detect na kakaiba sa kanilang enemy behavior. Kaya nagtanong itong si Rimuru sa kanya na ano daw ang problema. Sabi naman ni Benimaru, medyo kinakabahan daw siya sa kanyang nararamdaman. Dahil ngayon daw, nakikita niya ang battlefield gamit ang mga mata nitong si Geld. Wala daw katakot-takot itong mga insects. Patuloy daw ang atake ng mga ito. Kahit na nakikita nila na pababa na ng pababa ang kanilang mga bilang. Naaapakan na nga nila ang mga dead bodies ng kanilang mga kasama. Then sabi daw ni Geld, dahil daw sa behavior ng mga ito, naalala niya yung pakiramdam nung silang mga orc under ng control ng kanilang lord gamit ang unique skill na Starve. Mukhang itong mga insects na ito ngayon wala ring sariling free will dahil hindi na nila pinapahalagahan ang kanilang mga buhay. Kaya sabi ni Rimuru, ipagpe-pray na lang daw niya na maging ligtas silang lahat. Ipagpatuloy daw nitong si Benimaru ang pagmamasid sa mga ito at kapag kinilangan pa daw ng backup sa Yorazay niya, magpadala pa daw siya. Sabi naman nitong si Benimaru, naiintindihan niya daw. Ngayon ay tapos na itong kanilang conversation. Ang kinontak naman itong si Rimuru itong si Ramirez. Tinanong ito nitong si Rimuru kung ano daw ang balita sa kanila. Pero sabi ni Ramirez, teka lang daw. Kasi currently, in the middle of something daw siya. Pero hindi naman daw ganun kasama ang kanilang situation. Hindi satisfied itong si Rimuru sa may report na ito. Kaya naisipan niya na ang pag-reportin ngayon itong si Beretta. So nag-report itong si Beretta. Sabi niya, nakareceive daw siya ng call na galing kay Zonda Dono. Tumakas daw itong mga ito to the Calabal area under the command nitong si Lady Ultima. Tumakas itong forces nitong sila Rimuru. Kaya nagtaka siya kung ano ba ang kanilang mga kalaban at tinanong niya ito patungkol nga dito. Sabi naman ni Beretta napakalakas daw nitong mga enemies na ito kaya kailangan daw nila ng support. Nangihingi daw itong sila Zonda Dono ng mga paparating na backup. Pero paano daw sila magpapadala ng backup sa Darmagenia? Sa tingin daw ba nitong si Lord Rimuru pabalikin na lang nila ang mga pinadala sa iba't ibang mga Demon Lord? Naisip ni Rimuru na mukhang magandang suggestion ito pero naisip niya na hindi yun pwede. Kaya ang pwede na lang pumunta ngayon dito siya mismo. Siya ang personally na magdidil sa mga kalaban sa may Darmagenia. Tapos naka-receive pa siya ng another report from Beretta. Sabi nito meron pa daw siyang na-confirm na isang importanteng info. Na-detect daw nila ang presence nitong si Leon Dono at Dino Dono. Kaya naging buong desisyon nitong si Rimuru na siya talaga ang personally na pupunta kasi balak niya rin na palayain itong si Leon sa kontrol ng kanilang kalaban. So ipinasa niya na uli ang command ng buong army kay Benimaru dahil sasabak na rin siya sa may battlefield. Pero for now, punta naman tayo sa may Darmagenia. Nakatayo ang isang lalaki sa may harapan nitong si Dagrawel. Ang lalaki na ito ay walang iba kung hindi si Fen. Meron itong mga chains na nakatali sa kanya at ang tawag sa chains na ito ay Gleipnir. Ito yung chains na gumapos sa kanya for thousands of years. Kaya itong kanyang favorite na weapon. Sumugod itong si Fen kay Dagrawel. At first look para siyang sumusugod in a very reckless manner. Pero hindi yun totoo dahil pang martial artist ang kanyang mga movements. Sabi ni Fen kay Dagrawel na-miss niya daw itong kapatid niya. Kaya nag-reply itong si Dagrawel sa kanya na siya rin naman daw na-miss ito na kababata niyang kapatid. Pero kahit na na-miss niya daw ito,
hindi niya na daw ito gustong makita. Medyo nalungkot itong si Fen nung narinig niya ito dahil ang harsh na daw nitong si Dagruel sa kanya. Nagsorry naman itong si Dagruel dahil in the past daw mali ang path na kanilang tinahak at as the eldest brother ramdam niya ang guilt ng kanilang mga naging action. Kaya nagulat itong si Fen dito dahil mukhang nagbago na daw itong kanyang kuya. Hindi siya natuwa sa pagbabago na ito kasi para kay Fen mataas ang tingin niya kay Dagruel. Kino-consider niya ito na idol. Pero ngayon mukhang wala na daw pangil itong kapatid niya kaya hindi na siya interesado dito. Nagpaliwanag naman itong si Dagruel kung bakit siya nagbago. Isang beses na daw silang lumaban kay Veldenava-sama at nakita naman daw nila kung ano ang naging resulta. Pero sabi ni Fen puro excuses daw itong kanyang kuya. Hindi niya daw tatanggapin itong excuse na ito. Kaya nag-reply itong si Dagruel sa kanya na nonsense daw kasi buhay lang daw sila ngayon dahil sa may kindness na ipinakita nitong si Veldenava-sama sa kanila. Kaya hindi daw siya magbe-betray dito. Talagang malaki na ang kanyang pinagbago. Hindi na talaga siya katulad ng dati. Kaya hindi na sila nagkakasundo nitong kapatid niya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.